mo ang sarili mo sa Diyos. Dapat walang ibang bagay na mas mahalaga. Yun na nga, ma. Sana may ibang bagay na mas mahalaga. Yan nga maiisip ng ama mo na ihalili sa tunay na gusto ng lolo mo. Oo nga, para bang nung nasa eskwelahan kami, pinagbabasketball kami, para wag daw kaming magsalsal. Mami. Ay naku anak, tignan mo kung mamulakay ka pareho ka na. Matinig ka kung magtango gumapon. Tama, naalala ko yan. Ang sabi ko nga kay Marcelo, bakit ba hindi ka malamang marunong sumayaw sa tango? Samantalang ang galing ng ama mo, napakagaling. Kamaretero! Ako si Nanding Joseph. Ako po ang gaganap ng papel ng Celo Monzon, ang anak ng ama na si Don. Sa pagpapalaki ko sa aking anak, sinikap ko sa akala ko na hindi ako tutulad sa aking ama. Ako timbrato, ang aking ama, yun din ang aking ginawang pagtrato sa aking anak. Yung mga picture mo, kumpadre. Tawagin mo ngayon, yung lahat ng mga manggagawa na pinaluhod mo, yung mga piyon, yung mga kutsero. Tawagin mo sila, wala ni isa man sa kanila ang lalapit. Wala na sila sa... Descending tayo ngayon, miss, ha? Gusto mong paalala ko sa iyo yung pinanggalingan mo. Ha? Binenta ka ng mga magulang mo nung 14 ka pa lang. Naging bailarina. Pagkatapos nun, mas naging grabe pa. Marco, ako po ang gaganap bilang Chitong. Ang magiging anak po ni Celo na gaganapan ni Nanding Joseph. Isa sa mga naging struggle ni Chitong dito, mag-iba kasi sila ng kinalakihan ng kanyang ama, si Celo. Lumaki na, pinaghirapan niya yung mga naabot niya, tapos itong si Chitong, maswerte na hindi siya nahirapan, binibigay sa kanya lahat. So, ngayon na ang nabigla niyang napili yung pagpapare, nagko-question tuloy yung mga tao sa paligid niya. So, makikita dito sa play na paano niya papatunayan sa mga tao, lalo na sa sarili niya, na ito yung talagang gusto niyang gawin at ito yung dapat niyang gawin sa buhay niya, ang pagpapare. Isipin mo yung matanda. Di ba ang sabi mo mahal mo sa? Ito nga't nagkukumahog na ako, di ba? Natatakot ka ba? Ako? Hindi. Ikaw ang kinatatakot ko. Ayoko matrouble ka. So daddy ko? Baliwala mo. Po si Madeline Nicolas, ginaganapan ko po ang papel ng itim Nena ni Zacarias. Dalawa lang po kami magkapatid dito, si Nena at si Celo. At meron pa ho kaming ibang kapatid sa labas na hindi naman nakatali sa kanilang tahanan. Siya po'y nakatali sa kanyang ama. Meron pong ibang klaseng pagmamahal siya para sa kanyang ama. Meron po silang kakaibang conservative and yet may hypocrisy ng kaunti. Isinayaw ito ng bugi-bugi ng nakabotas! Diyos ko po! Hiyang-hiya kami ng tatay mo! Hiyang-hiya kami sa mga kaklase namin! Nang napansin namin, hangang-hanga sila sa ama namin. At simula noon, lahat ay nagsayawan na ng bugi! Bugi! Nauso uli yan, Bugi-bugi. Ayokong bigyan ng sama ng loob ang tatay. Nakalimutan mo na ba kung paano pinasama ng loob ng babae? Niklat, gaganap ng Nena ang isang babae na tumanda ng walang asawa, makipag-connect sa mga taong nasa paligid niya. Hindi ko wala sa 3 dosenang taong dumudulog mo dito, no? Kasi ang laki naman ng pamilya ng tatay niyo eh. O siguro, mas dapat sabihin ko yung ang laki kasi ng mga pamilya niya. Kasi I would like to see if it would work, but it will work. Downstage, I told Manino Of that particular kind of attack. Si Chris Villonco, gaganapin ko po ang role na Bessie. Si Bessie ay isang batang nagbibigay ng panandaliang aliw kay Mang Carias. Alam naman natin yung mga ugali ni Mang Carias at kung yung
ano man ang ginagawa niya sa mga anak niya, sa kanyang mga asawa, na it comes out as medyo ano siya, he's a very horrible man. Si Bessie, may nakikita siyang ibang side to him. Whenever he discusses things, his monstrosity comes out. And yet Bessie loves him, really truly loves him. Ayaw siya ng specific na anak na si Tata Nanding's character because of what she represents, since nagmamalinis din siyang tao. It was a very difficult journey for me to get into the psyche. And sa akin lang, wala pa nga ako doon. Admittedly, wala pa ako doon. Natatakot pa rin ako, nahihiya pa rin ako. With her convictions and how much she loves this man, she has definitely gone through a lot of things na for her to really see another side of a horrible person. Gising na tanto. Kailangan din palang gupitan kita? Pero mamaya na lang. Kailangan ding mabango ka. Nagpilit ka, oo. Pero nakita mo naman kung paano kanya dinurog. Napilitan kang sumuko sa kanya. Napilitan kang tanggapin ang pagtira ko rito. Napilitan ka pa nga bumati sa akin tuwing bumibisita ka rito. Ako po si Piwi O'Hara. At ako pa ang gaganap sa papel na Mrs. Paolo. Siya ang kumakatawan as outsider ng family, ng pamilya Monson. Noon pa mambata ako, ina-admire ko na ang mga Monson, lalo na yung tatay, si Mr. Zacarias Monson. Meron niyang mga lines sa play na naaalala ko lahat kung anong tawag sa kanya, yung parang siyang may agimat, hindi siya mamatay-matay. Yung latigo, yun talaga yung parang symbol ng kanyang pagiging malakas at powerful bilang isang tao. Sa kabila ng kalakasan ito, kabila ng power sa Zacarias Monson, nandiyan yung mga weaknesses ng kanyang pagdaanan. Nako, alam niyo, ganyan talaga yung mga matatanda eh. Alam ko yan, kasi yung tatay ko, matagal na ako. Agad ako, salamat na lang. Nakapanganak na siya kaninang madaling araw. Naku, at si Dr. Ramos, oh, pagod na pagod. Kawawa na si Zacarias Monson, ang hari ng mga karatela.